Patuloy po ang bahagyang aktibidad ng Bulkang Taal sa Batangas. Ayon po yan sa ulat ng PBOX sa nakalipas na 24 oras at ayon yan sa monitoring ngayong Lunes, Hunyo 2. Ayon sa ahensya na itala po ang 1,351 na tonelada sulfur dioxide o asupre na ibinungga ng bulkan sa loob lamang ng isang araw. Indikasyon niya ng may patuloy na pag-akyat ng mainit na volcanic fluids sa lawa ng bunganga. Bukod dito, namataan din po ang mahinang pagsingaw na may taas na humigit kumulang 700 metro. Napadpad naman sa direksyong Hilagang Silangan. Wala namang naitalang pagyanig o volcanic earthquake sa nasabing panahon. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin po sa alert level 1 ang status ng Taal Volcano. Paalala po ng PBOX, bagamat mababa ang alert level, pinapayuhan pa rin po ang publiko na iwasan ang pagpasok sa permanent danger zone, particular na sa bunganga ng bulkan at mga isla sa paligid nito bilang pag-iingat. Inilunsad naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pamilya Pass 1+3 promo para sa mga trans sa Metro Manila. Nagsimula ang promo nitong linggo, Hunyo 1, kung saan 3 miyembro ng pamilya ay maaring sumakay ng libre sa MRT3, LRT1 at LRT2 basta't may isang nagbabayad ng pamasahe. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin nito na mapagaan ang gastusin sa pamasahe at bigyang panahon ang pamilya tuwing araw ng linggo. Walang age limit o kailangang ID para sa promo at ito'y magtatagal hanggang Hunyo 2028. Kahit kaibigan ay pwedeng isama. Ayon yan kay DOTR Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon, maliit lang ang mawawalang kita ng gobyerno at ito'y isang tulong sa mga mananakay o pasahero. Ipinasuspindi po muna ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng EDSA upang pag-aralan ang epekto nito sa ekonomiya at mga pasahero. Gagamit na lamang ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang 6 na buwang konstruksyon. Inatasan ng Pangulo ang NDPWH, DOTR, MMDA at iba pang ahensya na bumuo ng konkretong plano para sa epektibo at modernong pagsasaayos ng EDSA. Giit ni DOTR Secretary Vince Dizon, hindi katanggap-tanggap ang 2 taong traffic at perwisyo, lalo na't papalapit na ang pasukan. Tiniyak naman ng DOTR ang pakikisa sa utos ng Pangulo para mapagaan ang biyahe ng publiko. Ipinaliwanag naman ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na dumaan sa tamang proseso ang pagbibigay ng 80,000 pesos na livelihood aid kay Rose, ang babaeng nakuhanan ng litrato habang lumalabas mula sa Imbornal sa Makati City. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, kabilang si Rose sa mga street dwellers na saklaw ng pag-abot program. Hindi siya nakatanggap ng 4Ps dahil wala siyang permanenteng tirahan at anak na menor de edad. Na-assess umano si Rose at nagnanais itong magtayo ng sari-sari store kaya siya nabigyan ng tulong pangkabuhayan. Nilinaw rin ni Dumlao na ang halaga ng tulong ay depende sa pangangailangan ng benepisyaryo. Dagdag pa niya, maaaring i-report sa DSWD ang mga katulad na kaso ni Rose para sa agarang ang tulong. Aasahan naman ng mga motorista ang panibagong galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa araw ng Martes o araw po yan bukas. Ayon po sa pagtaya ng industriya, posibleng tumaas po ng 20 centavos hanggang 40 centavos kada litro ang gasolina. Ang diesel naman ay maaaring walang pagbabago o bahagyang tumaas ng hanggang 30 centavos kada litro. Habang ang kerosene ay inaasahang mananatili naman sa kasalukuyang presyo o bababa ng 20 centavos kada litro. Samantala, nagpatubad na po ng bawas presyo sa LPG ang mga kumpanya gaya na lamang ng Solane at Petron. Epektibo ito kahapon kung saan bumaba ng 1 peso and 64 centavos at 1 peso and 75 centavos kada kilo ang kanilang LPG. Alinsunod po yan sa international contract price para sa buwan ng Hunyo. Bilang bahagi naman ng pambansang kampanya ng Oplan Brigada Eskwela, isang proyekto ang isinagawa noong Mayo 26 sa pamamagitan ng Batangas Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, katuwang ang Wong Guangxi Education Foundation. Sa temang Dugong Chino Pusong Pinoy, nagbigay ang grupo ng mga materyales tulad na lamang ng yero, semento, plywood at iba pang gamit pang konstruksyon para sa mga paaralan tulad na lamang ng Tulo 1 Elementary School, Talahib Bandayan Integrated High School, De La Paz Pulot Elementary School, Santo Niño High School at Julian Pastor Memorial Elementary School.
Ang turnover ceremony ay ginanap po yan sa Kingston Hardware at pinangunahan ni Willie Wong, President ng Batangas Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Jago, Vice President, at Mr. Jimmy Kuwa, Secretary General ng grupo. Layunin ng proyekto na mapunan ang mga kakulangan sa silid-aralan at pasilidad sa gitna ng mga suliranin tulad na lamang ng kakulangan sa pondo at masisikip na klase. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga guro at kinatawan ng mga eskwelahan sa BFCCCI sa mga ipinaabot nilang tulong. Ang Brigada Eskwela ay taunang programa ng Department of Education na layong ihanda ang mga pasilidad ng mga pampublikong paaralan bago magsimula ang klase ngayong taon. Hinirang naman si Opal Sushata ng Thailand bilang Miss World 2025 na ginanap po yan sa India nitong Sabado, Mayo 31. Siya ang kauna-unahang Thai na nagwagi sa prestiyosong titulo. Tinalo po ni Opal ang 107 na kandidata mula po yan sa iba't ibang bansa. Hinirang naman sina Ethiopia bilang first runner-up, Poland bilang second runner-up, Martini bilang third runner-up. Dati siyang third runner-up sa Miss Universe 2024 at napili bilang Miss World Thailand 2025 sa kabila ng ilang kontrobersiya. Samantala, si Krishna Gravidas ng Pilipinas ay pinarangalan bilang Miss World Asia matapos mapasamat sa top 8 ng kompetisyon. Ito ang pinakamataas na ranggo ng isang Pilipina sa Miss World mula noong 2019. Ang 72nd Miss World pageant ay ginanap po yan sa India sa ikalawang sunod na taon. Inaasahan po magdadala ng malakas na pag-ulan ang southwest monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi po ng Luzon ngayong araw po ng Lunes ayon po yan sa Pag-asa. Makakaranas naman po ng monsoon rains ang mga lalawigan po ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan. Dahil dito posible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa o yung landslide sa mga nasabing lugar, bunsod po yung katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, scattered rain showers at thunderstorm naman ang inaasahan dito sa dako ng Metro Manila, Cordillera, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Sa ibang panig naman po ng Luzon, magkakaroon din po ng mga isolated rain shower at thunderstorm dahil pa rin po yan sa umiiral na hanging habagat. Sa Visayas naman at Mindanao, asahan naman po ang mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorm. Ayon po sa ulat ng Pag-asa, walang namamata ang low pressure area o LPA na posibleng maging bagyo sa ngayon. Sa kabila po ng mga pag-ulan, nananatiling mataas ang heat index sa ilang bahagi ng bansa. Maaring umabot po sa 46 degrees Celsius ang heat index naman sa ISU Etiaga Isabela, habang 45 degrees Celsius naman sa Tugigaraw, Cagayan at Dipolog sa Zamboanga del Sur. Pinapayuhan po ang publiko na mag-ingat po sa posibleng epekto ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi.